So, ayan mga ka-stroke, nandito kami ngayon kay Dr. Albi. Ayan, pababasa namin yung aming lab. Ayan. So, tingnan natin kung anong ating resulta kasi ako medyo nag-gain. Ayan po, dito po tayo ngayon. Ito po ang ating regular doctor. So, mamaya ulit Magandang araw mga ka-stroke. Ayan, good morning. Ayan, lagi namang umaga eh. So, ayan, katatapos lang natin kanina mag-exercise. Pero bago tayo nag-exercise kanina, ay nagpunta tayo doon sa ating doktor kasi regular check-up na 6 months. Kailangan bumalik tayo sa doktor every 6 months. Regular check-up. At saka pinabasa rin natin yung ating lab test. At awa ng Diyos naman, ay okay naman ang aking lab test. Yun lang, medyo tumaas ng konti ang ating cholesterol. Point lang naman. At kaya binigyan din tayo nitong chart. Ayan, mamaya itatalakayin natin yan. So, importante kasi yung malaman nyo rin yan. At bago yan, ay syempre, papakita ko muna sa inyo ang isang exercise para sa paa na talagang mabisang nagpapatatag ng balanse. So, kung bago pa lang po sa aking channel, please subscribe at huwag nyo kalimutan pindutin ang notification bell para updated tayo sa mga stroke na lumalaban at sa mga impormasyon nito. Alright, let's go! So, bago po tayo mag-umpisa, ay ipapakita ko po muna sa inyo ang exercise para matibay ang balanse sa paa. Ito pala dapat na ginagawa. Ayan, ito. So, papakita ko sa inyo So, ayan. Upuan. Ayan, hawakan. So, yung pong ating bahagi ng paa na tinamaan ng stroke, ay siya po ang maiiwanan. Iangat natin yung malakas na bahagi ng paa. Parang ganito. Yan. Ganyan po. Kailangan matagal din siya. Pwede siyang 10 seconds. Parang ganito. Yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayan. Yun po. So, ulit-ulit lamang po yun. At gawin po natin yan araw-araw din tuwing umaga. At yan po ay napakabisang magpatatag ng balanse sa tinamang stroke na paa. So, kanina, ako nga ay nagpa-lab test. At okay naman ang ating lab test. Okay ang sugar, okay ang BP. At least mahalaga rin kasi nagpapa-lab test lagi every 6 months para na monitor mo ang iyong high blood, cholesterol, and sugar. Dapat kasi namomonitor yan. Kung tumataas yan, bibigyan tayo ng gamot. Kaya mahalaga rin kasi ang nagpapakonsulta lagi sa doktor. Yan. So, kanina, dahil yung kung ano naman sa akin, yung cholesterol ay medyo tumaas siya. Pero siya naman ay point lang. Pero at least sabi ng doktor, kailangan ingatan din ang cholesterol dahil yan nakakapagpa-cause ba ng ma-stroke ang muli kapag sobrang taas na cholesterol. Pero yun naman sa akin, tumaas lang siya ng 0.2, parang ganon. So, binigyan tayo ng doktor nito. Ayan. At ito nga ay importante nga malaman ko at ibabahagi ko po sa inyo.
Ayan, mga dapat nating malaman. So, para may manage natin ang cholesterol levels natin. So, ito nga nakalagay dito, kailangan talaga natin ng eat healthy, balanced diet. Kailangan nga mga gulay ang kinakain kasi nitong past few days nakakain po ako ng mga kagaya ng mga McDo at saka Jollibee. Pero mas nakaano ko sa McDo kasi sinasamahan ko kasi yung anak ko, hindi ko rin siyempre minsan maiwasan at lagi kong katwiran kasi minsan lang naman, paminsan. Pero mali, mali nga yung minsan lang naman kasi talagang bumibisa rin. Ayan, so kailangan na mas more talaga tayo sa gulay at kailangan balanced diet din. Ayan. So, mas more sa gulay para yung mga healthy food. Ayan. Tsaka diet din. Tapos, iwasan din natin yung mga sweetened drinks. Ayan. Kagaya ng mga may kulay na inumin. Ayan. So, yun naman po. Hindi naman po ako nainom noon. Talagang doon lang ako nadali sa mga burger. Ayan. So, mataas pala ang cholesterol noon. Tapos, kailangan din po natin na may maintain ang healthy body weight. Ayan. Para maiwasan ang obesity. Ayan. So, dapat kasi maintain yung ating katawan. Hindi tayo tumataba. Ayan. Kasi mahirap din kasi pagka tumaba. Ayan. Kasi naroon, tataas ang cholesterol, pati sugar. Madaling tumaas ang sugar pag ikaw ay mataba. Kaya kailangan naka-maintain ang iyong body weight. Ayan. At isa pa nga, yung mga kagaya ng mga paninigarilyo, alak, alcohol, ay dapat iwasan din natin talaga yan. Ayan. At saka isa pa, be physical active. Ayan. Yung kagaya na sinasabi ko noon, dapat maging aktibo ka sa iyong physical. Ibig sabihin na kagaya nung lumalabas-labas ka, yun nga, exercise pati, meron kang daily routine na ginagawa. Alam mo naman natin, hindi natin nasusunod yun yung mga daily routine, kalokohan lang yung daily routine. Pero mas maganda kung masusunod mo. Pero dapat tuwing umaga talaga, meron kang daily routine na exercise. Tapos, ang pinaka-importante sa lahat ay take your prescribed medicine regularly. Yan. Yung mga bigay ng doktor na kagaya ng mga maintenance, ayan po, ay dapat tayo laging meron yan at lagi rin po natin ininom yan. Dapat hindi natin tinitigil yan. Ano ba ang mga magiging cause ng mataas na cholesterol level? Ayan. So, ang cholesterol po ay number 1 ay maaari ka magkaroon ng chest pain, pananakit ng dibdib, ayan, dahil sa taas po yan ng cholesterol. At yan po ay maaaring sa puso. At yan po ay maaaring mauwi sa heart attack. Ayan. So, kailangan po talaga balance natin ang cholesterol. Gawin po natin yung mga dapat nararapat para hindi tumaas ang cholesterol. Kagaya ng sinabi ko. Ayan. Sunod ay ang pwede tayong ma-stroke din. Dahil sa taas ng cholesterol level, ay kaya nagbabara rin yung ating ugat dahil sa cholesterol. Yan po ay bumabara sa mga ugat at isa pa nga nagiging cause para hindi makadaloy ang dugo at makawala ng oxygen itong ating utak. So, nagiging cause ng stroke. Yan po ay sinabi sa akin ng doktor kanina. And so, kasi nilino ko talaga bakit ganoon, taas ang cholesterol, ganong tama naman na ginagawa, lagi naman ako may proper exercise every day. Yung pala, meron din tayo nakakain na sala. At ito nga, binigay nga sa akin ito, sabi para malaman ko daw ang mga dapat na gawin. Ayan, ito po. So, baliktad po sa camera kasi nakaharap ang camera Ayan. Yan po pala dapat. Ayan. Pero pinaka-importante talaga, be physical active at saka yung medicine. Ayan. Yung maintenance, dapat meron tayong regular check-up sa doktor. Ayan. So, yan ang dapat natin gawin at kailangan mahalagang malaman mo. Ayan. Iwas din huwag kang magpapataba.
Okay, so real talk naman tayo mga kapatid na na-stroke, mga ka-stroke. Yan. So, minsan tayo mga na-stroke, pakiramdam natin, nawalan na tayo ng mga kabarkada, ng tropa, parang iniwan tayo ng ating kaibigan. Yan ang nararamdaman natin. No? At saka totoo naman talaga nangyayari naman talaga yun Simula nung na-stroke ka, okay naman yun. No? Madalaw ka nung bago-bago ka pa na-stroke, nadadalaw ka nila, pero mga sumunod na araw, parang hindi na, di ba? Kasi, siyempre, iniisip din natin, wala tayong pakanabang sa kanila Kung sa hindi tayo nakakasama sa kanila mga activity, sa mga paglabas-labas, hindi na tayo pwedeng sumama sa kanila kasi nga, dahilan na nangyari sa atin. So, masakit din yun, di ba? Kung minsan iniisip mo, kumisa kasi. Pero diyan sa pagkaka-stroke natin, diyan mo malalaman kung sino talagang tunay mong kasama at kung sino talaga ang mga nagmamahal sa iyong kaibigan. Ayan, kasi kung hanggang sa huli, nandyan siya, dinadamayan kanya, yan ang tunay na kaibigan. Karamihan kasi, oo, nandoon na, inuunawa natin, sabihin natin na busy. Hindi naman lagi busy. sasabihin lang nila yun bakit ka pa ba naman nila pupuntahan? Anong gagawin nyo? Hindi ka naman makakasabay sa kanilang mga gagawin. Ganun ako Ganun ganun ang pakiramdam ko. Yung mga kaibigan ko, kabarkada ko, parang nawala diba? Kasama sa na-stroke. Siniisip ko rin, na na-stroke ka, nawala rin yun. Yung mga ganun. Siyempre, na-stroke ka nga, wala ka naman pakinabang sa kanila. Hindi ka nga makakasabay sa kanila mga activity Hindi ang iniisip ko na lang. Kasi ayaw ko namang isipin na parang binabaliwala tayo mga na-stroke ng ibang tao na malapit sa atin. So, ang mahalaga kasi, hindi naman na kasi isipin natin, wag nating iisipin kasi wag nating hanapin sa kanila ang sarili natin. Ganun. Dahil hindi ikaw siya. Yun. Iba ang kanyang pananaw, kaya ganon. At saka isa pa nga, iniisip din nila na yung kalagayan din natin na ganon nga. Pero siyempre, masarap diba yung paminsan-minsan napupuntahan ka sa bahay, diba? Nadadalaw ka. Yun. Pero totoo naman, diba? Totoo nangyayari yan. Ayan. Kasi lahat ng kabarkada, tropa, at mga kaibigan, hindi naman sila permanente talagang kasama natin. Hindi sila, wag natin silang hahanapan na yung makakasama mo sila palagi. Talagang dadating ang araw talagang magkakahibalay talaga. At napakasakit nga lamang sa ganyang dahilan na ikaw ay nag-hit na na-stroke. Parang siyempre iniisip natin na parang hindi ka tanggap-tanggap Parang masakit, di ba? Nawala sila. Nandyan sila noong ikaw ay aktibo pa. Hindi ka pa na-stroke. Kaya nung na-stroke ka, hindi ka na makasabay sa mga gawain. Di ba? Pero laging isipin lang natin, tandaan na natin, maswerte pa rin tayo kasi meron tayong pamilya. Diba? Especially tayo, mga may asawa, pamilya, anak. Iyan na lamang ang talagang masasabi nating kabarkada natin forever. Talagang nandyan siya kasi nga pamilya magkakasama ko sa bahay. Diba? At saka hindi ka sinisino. Hindi yung na-stroke sino ka? Parang ganun Diba? Tanggapin na rin natin na talagang isama rin natin yan sa ating makabagong lifestyle, sa ating bagong lifestyle. Ayan, sina natin sila. Wag na natin pakanma kung hindi sila nagpapakita, hindi sila napunta. Hayaan lang natin, nandyan naman ang pamilya. Diba? Kumisan nga lamang, kasi nasa bahay ka nga lamang, malimit, nasa bahay ka lamang. Kumisan, kasama mo o kumisan pa, nag-iisa ka pa, di ba? Malungkot din. Pero pagdating naman hapon, lagi naman sila nandyan. Araw-araw mo sila nakikita, araw-araw mo sila nakakasama,
At sila rin ang araw-araw nang tumutulong sa iyo. Kaya wag natin kuminsan sila mapupunta na ng init ng ulo. Kasi sila na lang ang makakasama natin. Sila na lang ang ating kaibigan, kabarkada. Kaya dapat pasensya talaga. Naintindihan ko naman kayo. Alam ko naman pinagdadaanan nyo eh. Kasi ganyan din ako eh. Nandiyan yung minsan mainit ang ulo mo, mapapagmuntunan mo pa yung mga anak mo, asawa mo. O, di ba dapat kinokontrol natin yun? Kasi sila na lamang ang ating kabarkada forever. At nandyan sila, hindi kayo iwanan. Kung sila nga ay hindi ka sinusukuan, nakita mo naman, edi mas lalo ikaw. Iba pa rin ang pamilya na sarili mong pamilya. Kasi yung kapatid, mga kapatid naman, nandyan naman yan, na tutulungan kanila. Ayan. Pero ang hindi mo sila lagi kasama, iba pa rin talaga ang sarili mong pamilya. Kaya dapat mahalin natin. Ayan, wag natin magbubuntunan ng galit. Ayan. Siyempre, kung minsan, kung anon, kasi meron ako sinasabi, talagang hindi nila naintindihan kasi nga bulol ako. Nabubugnot ako pagka yung, ano? Ginaganon. Di mo naman may senyas. O, di ba? Di mo may senyas na, kasi di mo nga naman mga senyas. Kasi nga, ikaw ay parang bulol na bulol talaga. Hindi na maintindihan kung ano sinasabi. So, yung mga kabarkada, wala yan. Sinasabi ko sa inyo. Wala yan. Wag nyong, hindi sila permanenteng kasama. At sa pagkaka-stroke, pero hindi ko naman sinasabing lahat. Meron ding nandyan din na makakasama mo, may makakasama ka rin. Na kaibigan na lagi ka rin dinadalaw. Kasi, diyan mo nga malalaman, diyan mo matututunan na kung sino talaga ang tunay mong kaibigan at ang tunay mong kasama. Pero sabi ko sa inyo, iba pa rin yung pamilya talaga. Iba pa rin yung pagmamahal ng sarili mong pamilya. Ayan, at dapat matuwa ka kasi kapiling ka na nila. At dapat ikaw ay kaya nga pagpatuloy mong pakikipaglaban sa iyong pagkaka-stroke, sa stroke natin, ay dapat tayo magpatuloy ng paglalaban, pakikipaglaban. Tayo ay nakikipaglaban sa stroke na ito. At ito namang stroke na yan, may pag-asa naman. Basta sundin lang natin yung tama. At kagaya ng mga sinabi ko sa inyo, mga dapat iwasan. Ayan. At saka isa pa, idadagdag ko na dapat ding iwasan ay yung kagaya ng pag-exercise. Wag naman natin pepersahin. Ayan. Wag nating sasagarin yung sinasagad mo dahil nabubugnot ka, nagagalit ka, halos sisaktan mo lalo yung mga affected na stroke. Dapat kasi meron ding pahinga. Ayan. So, hindi buong araw mag-exercise ka ay pepersahin mo ng matagal. Dapat may pahinga rin kasi tayo po mga na-stroke, kagaya na sinabi ko noon at paulit-ulit ko rin na babanggit ay tayo po mga na-stroke ay madali nang mapagod. So, dapat hindi rin natin pinipersa. Yung pong aking may dadagdag dyan. Ayan. So, tsaka yun nga, yung stop high cholesterol. Yan. Kasi delikado pala yun. Pero yun namang itinaas ng aking cholesterol, point lang. Pero at least, worried rin ako doon. Kasi, tumaas siya sa normal. Yun. Dapat kasi siya ay lagi nasa normal. Ayan. At saka isa pa, yung physical activity, yan nga dapat lagi nga tayo nag-exercise, lagi tayo nagalaw. Mahirap din yung lagi ka nakahiga, lagi ka nakaupo. Ayan. At saka kung ikaw ay nakaupo nga, mahalagang magpalipat-lipat ka ng pwesto, huwag ka lagi nagtatagal sa isang pwesto. Ayan. So, yan ang mga dapat nating mga malaman. So, binigay ko sa inyo, pero yung pong cholesterol ay meron pong dalawang klase yan. Meron po siyang good and bad. Ayan. So, yung pong good, yung po kung saan, siya po yung okay lang na meron po kasi mga kinakain din para sa good cholesterol.
Pero ang iwasan lang natin, yung kagaya na sinabi ko sa inyo, yung sa bad cholesterol, kagaya nga ng mga taba ng baboy, mga pagkain sa mga, yung kagaya sa McDo, ayan, sa mga burger, ganyan, hot dogs, ayan, wag natin, iwasan na natin yun. At talagang hindi maganda yon. Ayan. So, yun po ang aking masasabi. At saka doon po sa sinabi ko nga mga kaibigan natin, mga kabarkada na nawala, yan, hayaan nyo na lang kung saan nga, kung magka nakikita mo, parang nandun pa rin yung nagagalit ka, na nabubugnod ka, para pag nakikita mo sila, pag ako nakalapit dito, susuntukan kita. Hindi na makasuntok kasi nakabengko nga. O yun, dapat gawin nga. I-exercise mo, yung mga exercise na sasabi ko, gawin mo. O bakit? Parang iniisip mo, parang ginagawa mo nga yun, pero parang wala nangyayari. Hindi, ituloy mo lang nang ituloy, wag ka nga maiinip. Kasi darating din ang araw para sa atin. Ayan. Hindi tayo laging ganito. So, isipin mo, buhay ka, dapat may gawin ka. So, yun po ang aking masasabi. At lagi ko po itong sasabihin, o kaya wag tayo mawawala ng pag-asa kasi nandiyan ang ating pamilya, kailangan ka pa nila. Lalo na kung padre de pamilya ka. Di ba? Huwag mong i-down ang iyong sarili kung na-stroke ka, naintindihan ka nila. Sa pamilya, hindi ka sinisino. So, yun po masasabi ko. Maraming salamat po. At sana po tayong lahat ay pagpalain ng po may kapal. At laban lang ang laban, ha? Alisin ang mga maling pag-iisip, mga negativity, alisin mo. Always think positive, lagi ganun. At saka alisin mo, yung pinaka-importante sa lahat ay mawala sa iyo ay ang galit. Ayan. Kasi pag natanggap mo na kung ano nangyari sa iyo, ayan, unti-unti rin mawala mo yung galit. Ayan. At saka paminsan-minsan din naman, especially pagkagising sa umaga, magpasalamat din tayo sa Diyos, sa ating amang lumikha. Ayan. At sa pamamagitan ng Hesus Kristo ay tayo ay magpapasalamat din at pwede natin banggitin sa Kanya ang mga kasalanan natin noon at yan din makakatulong sa ating pagpapagaling. Pero ang importante ay tulungan mo ang iyong sarili at mahalin mo ang iyong pamilya. So, yan po ang aking masasabi. Maraming salamat po. At God bless po. At saludo po ako sa mga na-stroke na lumalaban. At masaya sila. Ayan, masaya sila ngayon. Kalimutan mo na kung anong bangungutan nangyari sa iyo. Basta laban. Laban lang ng laban. Hanggang sa uli ay lalaban. Ayan. Pero may mangyayari. Huwag namang isipin mo na mangyayari. May mangyayari. Ayan. At dahil diyan, lagi nating tatandaan at ating sa puso, sa isip, na tayong lahat ay gagaling. Dapat. Ang job. Maraming salamat po. God bless.